Tandaan nyo ha, 98% ng panaginip ko sa buong buhay ko ay nagkatotoo. Napanaginipan ko ang pagpunta ko ng Amerika. Tandaan mo. Lahat ng mga magagandang pangyayari sa buhay ko, napanaginipan ko. Even ang mga masama na nangyari sa buhay ko ay napanaginipan ko. Now, kagabi, no, hindi ako kagabi na naghinip. Umaga. Okay? Naniniwala ba kayo na karamihan sa mga panaginip sa araw ay nagkatotoo? We have to manifest. Eto, maliwanag na maliwanag. Okay. Nasa Santa Monica kami ni Attorney Glenn Chong. Kasi matutuwa kayo. Okay? Para makita, may pinusa ko kayo dyan sa Buljakan. Nag-drive daw kami ni Attorney Glenn Chong kasama pa si Mike Go. Shout out. Ay, na-miss ko yung tawag ninyo. I was too busy palangga. Okay? Tinadrive ko daw Tesla na parang bus. Okay? Nag-drive daw ako, parang na-aberya kami. Tapos sabi ko daw kay Attorney Glenn, Attorney Glenn, dyan lang muna kayo. May mga kasama pa kaming iba, pero ang pinakamalinaw, si Attorney Glenn. Ngayon, sabi ko, Attorney Glenn, dyan muna kayo. Kasi may pupuntahan lang ako. Okay? Habang naglalakad ako, biglang nag-show up si Lisa Tanas at saka si Bangag. Di ba ganun yung panaginip? Nag-show up ang dalawang ina sa panaginip ko. Para sa panaginip ako, pumapasok sila. So ngayon, yun na yung kanilang mga acting, di ba? Na kunyari, tahimik, babait, pero nakikita naman ng kaputan ni Lisa, di ba? Habang naglalakad ako, Diyos ko, may street pa. Sa 2nd Street. Hindi ko alam, nakutaya ko sa loto yun. Habang naglalakad ako from the beach, doon daw kami from the ocean, here. Sa 2nd Street, biglang nag-show up si Lisa Tanas at si Bangag. Kinukumbinsi nila ako palangga na bumaliktad at name your price. Di ba kinumbinsi na naman nila ako? Hindi lang ito panaginip. Real story to, di ba? Tatlong tao ang ikinausap nila para kumbinsihin ako na hindi na ako magsalita. Last year pa. At ang tanong sabi sa akin, ano ang hilingin ko? Ang sabi ko, bumaba yung addict na si Kuting. Kaya syempre, hindi siya bababa, kaya walang negotiation. So anyway, habang nag-uusap kami, nandito si Lisa Tanas, andito si Bangag, ako naglalakad na gano'n. Parang medyo, parang yung panahon, para siyang makulimlim, alright? Makulimlim yung panahon. Ngayon, nagsasalita si Lisa Tanas. Hindi ko na matandaan kung ano yung sinabi niya. Basta ang konteksto ng panaginip ko ay kinukumbinsi nila ako na wag na ako magdaldal. Pero dito sa peripheral view ko, sumisenya si Lisa Tanas. Yung typical na parang meron siyang, meron siyang inaano ng mga PSG para alam niyo anong ginawa ko sa panaginip ko? Inikot ko yung leeg nilang dalawa sa panaginip ko. True. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun sa panaginip ko. Inikot ko sila. Tapos, alam mo yung manok? Yung manok, ginanon ko silang dalawa, binagsak ko ng ganon. Walang dugo. Basta nakahandusay silang dalawa. Kasi inikot ko na ganun doon sa panaginip ko. Tapos lakad-lakad ako. Alam ko may PSG, ganyan-ganyan. Ang ginawa ko, palos nga ako, di ba? Tumakbo akong ganun, tapos pumasok ko sa isang bahay. Tapos, nakakatawa yung panaginip ko. Tapos sabi ko, parang tatlong pinto ako. Sabi ko, naku, sana hindi ako makita. Tapos, eto na ngayon. Nagkakagulo na sa labas. Kasi nahanap na ako ng PSG, okay? Nahanap na ako ng mga, hindi lang PSG, ng mga demonyong kakampi nila, yung mga hardcore na manggugurgur talaga. So nakatayo lang ako ganon. Tapos biglang may nag-show up na pasyente. Patient! Ngayon, eto ka mo, biglang may nag-show up na pasyente, no? Ayun, pag nag-show up na pasyente, nag-ingay yung pasyente. No, sabi ko, I am your nurse. I am your caregiver. Sabi ko ng ganon, I'm here to take care of you. Sabi ko, don't say anything, okay? I'll take care of you. Sabi ko daw ng ganon. Tapos biglang may pumasok na Diyosa, na artista, ire-rescue ako. Hindi na lang natin siya pangangalanan. Okay, may Diyosang artista baka, Nasa gilid, sabi ko, huwag kang maingay. Sabi ko, huwag kang maingay. Sabi ko ng ganon sa kanya. Kasi, baka marinig tayo. Tapos sabi ng Diyosang artista, Inglesera, no, sabi niya na ganon, I'm here. Sabi niya, I'm here to rescue you. Sabi niya na ganon sa akin. Sabi niya, van is already outside. Sabi niya sa akin, you have to run as fast as you can kasi dadalhin ka namin sa ganito, ganyan. At talagang sobrang liwanag ng panaginip ko. Tapos, kumalma yung patient. O, di ba? Nakarelate, pasyente yata namin yun. But anyway, ito. Paglabas ko pa lang walang katao-tao. Bigla akong pumasok doon sa isang bus. Okay? Basta, hindi para siyang minibus. Tapos si Josa, nandoon siya sa driver's seat. Nakatint siya. Tapos yung shape ng parang minibus, alam mo yung gitna, parang jeep. Tapos ngayon, nakikita ko ang dami-daming mga naghahabol daw sa akin kasi inikot ko yung leeg ng dalawa. Tapos sabi ko doon, may mga nakapusil ba? Nakabado doon yung mga bodyguard ko. Sabi ko, dito na ako sa gitna. Sabi ko, higa ako para hindi ako makita. Tapos top view, merong follower. Nagsabi, Palangga, Maharlika, pa-autograph. Sabi daw na gano'n. Yun, nagising na ako. Hindi na natuloy yung panaginip ko. Pero one thing for sure, sa panaginip ko, inikot ko yung liog nila. And I hope mag-manifest yan, hindi man literal na ikot ang liog nila,
whatever, kung ano pa man. Pero talagang grabe. Alam mo yon, first time ko napanaginipan yung mga demonyo. At yung mga cast talagang kakaiba. Ano, ano sa tingin niyo? Talagang ginanon ko talaga yung liog nila, binagsak ko sila ng ganon doon sa panaginip ko. I-manifest natin yan. Okay, malay nyo. May umikot ng liog nila, hindi natin alam. O, diba? Dahil sa kabangagan nila. Ang natawa talaga ako, na nagtatago ako, nakahiga ako doon sa gitna, nas biglang may palangga, si Zoro yata yun eh. Palangga, sabi niya ng gano'n, pa-autograph naman. Sabi ko daw gano'n, gumano, huwag ka maingay, nagtatago ako. I hope yung mga signos na yon, kasi ako, bilang isang Bisaya, maraming mga mga babaylan, may mga paniwala akong gano'n eh. Alam niyo yung mga babaylan, alam niyo yung mga signos, yung mga ganong pangyayari, pero talagang mostly na nangyari sa buhay ko, good or bad, totoo yun, I swear to God, nagkatotoo. At nakita ko siya sa panaginip ko 3 weeks before or a month before. Kung ano man yung whatever means or ways ang pagtigil sa mga inayupak na to, dahil sobra na. Pero ang pinaka nag-enjoy ako doon sa panaginip ko, yung inikot ko yung liog nila, tapos okay, bye, na parang manok. Yun yung panaginip ko.